Sige mga igsuon, padayon kita. Mag-adto kita sa ato ang meditation for this time. Ato ang meditation is taken from Book of Psalm 84 verse 11. Psalm 84:11. Ingon diri, "For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly." No good thing will He withhold from them that walk uprightly. For the Lord God is a sun and shield. Ingon pa sa ato ang gibasa nga text. Kay ang Ginoo nga Dios mao ang adlaw ug taming, shield, buckler. Ang Ginoo diri susama sa adlaw. Unsa man ang adlaw atong unsang characteristics sa adlaw, it gives light. Maghatag og kainit, warmth, and of course kinabuhi, life. Kung walay adlaw ang mga tanom, dili mabuhi. It needs sunshine just like us. So ang Ginoo diri is compared to the sun that gives light, kinabuhi ug kahayag. Ug susama pud sa usa ka adlaw, sa pagsubang sa adlaw nga nagapalayo sa kangitngit. Once na ng adlaw, it drives away darkness. Also God rises upon His people. Ang Dios mo subang sa iyang katawhan with hope na idalang paglaom, healing, and of course joy, kaayuhan ug joy, kalipay. A wonderful verse in Psalm 27 verse 1. Ingon diri, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid?" Ang Ginoo mao ako ang kahayag ug kaluwasan, salvation. Kinsabay ako ang kadlukan, kinsa man ko mahadlok. Ang Ginoo mao ang kusog sa akong kinabuhi. Ug of whom shall I be afraid? Kinsabay ako ang kadlukan. This beautiful verse, it echoes the truth of Psalm 84 verse 11. Nung giusab niya unsa ang naingon sa Psalm 84. Ang Ginoo is not only light to guide us, but He is also salvation. Aron sa salvation to rescue us. And not just salvation, is also the strength to sustain us. Mao ang kusog nga magapaligon ka nato. He is also a shield. Sa Psalm 84:11, "For the Lord God is a sun and shield." Mao ato ang taming. He is our divine protection. Na ay panahon nga ay ga-atake ka nato, even without us doing anything wrong against them. Perhaps ay kasina or unsa ba ilang hunhunan nga evil, or there are times that there are temptations, or trials, trouble. God being our shield, the Lord covers us. Siya ang nagapanalipod ka nato. And the Lord will give grace and glory. Again, sa ato ang text. God gives grace, ang paghatag sa Ginoo sa grasya. It is freely, fully, hinpit, and faithfully.
kanunay matinud-anon. Ang Ginoo nagahatag sa iyahang grasya sa kaluwasan. He gives saving grace. Not just only saving grace, strengthening grace. Kanang grasya nga makahatag og kusog kanato. What else? Forgiving grace. Mahatag og kapasayloan sa tuwa. And of course, sustaining grace. Grasya nga magpabilin. And then He gives glory. Maghatag usab og himaya, honor in this life and eternal glory in our next or in the next life. Himaya nga walay katapusan sa langit ug dungog din hipud sa yuta. In Romans 8:30, whom He justified, kinsa iyang gipakamatarong, He also glorified. Sila usab iyang gihimaya. So if He gives grace, He will also give glory. And this next phrase, or paragraph, no good thing will He withhold from them that walk uprightly. This is one of the favorite verses sa akong mama, Sister Malo. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. God is just and faithful to His people. Ang Dios matarong o matinud-anon sa iyang katawhan. Klaro kay diri, and it is wonderfully stated, He will not withhold. Dili gayud siya kanang mo pugong or magdumili nga muhatag. He will not withhold any good thing, maayong butang, from those who walk in integrity and obedience. Maalang sa mga magalakaw nga matinud-anon o obedience, matinumanon. Pero this doesn't mean that every want will be granted. Pero kung we are walking faithfully and with integrity and obedience, that is walking uprightly, although na ay mga want, mga gusto nato nga dili mahatag, but every need will be provided. Kung di man mga hatag ato ang kanang gusto, pero ang kanang want, apan ang mga panginahanglan, the needs, gayud kay mahatag sa Ginoo. Tumakit-an diri that the promise is conditional. It is for those who walk uprightly. Ang saad kinaay kondisyon, kini sa mga naglakaw nga matarong, who follow, kinsa man ang lakaw nga matarong, who are those who walk uprightly, those who follow God's word, obey His commandments, and live in sincere faith. Tinud-anay nga pagkinabuhi dira sa Ginoo, ug naapud ang pagsunod sa iyang mga pulong. So mga igsoon, ato ang meditation karon nagatudlo man nato nga we must trust the Son of God's presence, ang adlaw sa presensya sa Ginoo. He will give us direction, He will give us joy. And in times of trials, temptations, na mga burdens sa itong life, we must rest in Him, being our shield. We must rest in the shield of His protection. He will always defend the faithful. And we must walk uprightly.
no? If we'll walk uprightly, kung maglakaw ta nga matarong tubangan sa Ginoo, the Lord will not withhold any good thing. Dili niya ikadalo, dili niya dili ihatag ang mga maayong butang kanato. Ang Dios anta magapanalangin sa tuang short meditation, magapadayon kita sa tuang pagtuon diri sa ato ang gihimong series nga doctrinal nga pagtuon, the callings of God, or sa Bisaya ang mga pagtawag sa Ginoo. So daghan natin nakitaan nga mga kamatuoran diri that first, there are two kinds of general call. There are two kinds of callings of God. Una, the general call. So this refers to the external call or outward call. So kani ang scope niini, ang coverage ani, no, nagapasabot kini ngadto sa tanang mga tao. So it means it refers to the whole world. But despite this calling, no, na ay kani nga pagtawag, this is always resisted. Kanunay kining ginasupak. And the other call is the effectual call of God. Maon na kini ang pagtawag nga malampusong pagtawag sa Dios. So buhat man kini sa Ginoo, and there is no part of man here. So this kind of calling results in it creates in the sinner a genuine willingness to come to Jesus Christ for salvation, na ay tinuoray nga tinguha sa pagduol kang Ginoong Hesukristo alang siyang kaluwasan. Another result of God's effectual calling is that the effectual call dramatically changes the state of the sinners. So na ay kabaguhan sa iyahang estado, sa iyang kahimtang. So gikan sa kangitngit andun sa nga kahayag, and from darkness and from death to life. Og nanat kita sa ikatulo nga resulta sa malampusong pagtawag sa Dios, and that is the effectual call presents us into the glorious fellowship of Jesus Christ. So again, so far we've seen the effectual call. It raises the sinner from death to life. No, nakita na ito nga ang malampusong pagtawag, panhaw sa makasasala gikan sa kamatayon hantod sa kinabuhi. He sets him free from bondage and transfers the sinner from darkness to light. But there is more, no, again, apayuban nga resulta. The effectual call also, no, malampusong pagtawag, it brings the sinner into personal, relational, and glorious fellowship with Jesus Christ. No, ang malampusong pagtawag nagadala usab sa usa ka makasasala ngadto sa personal kanang suod, relational, og mahimayaong pakig-uban
kang Hesukristo. Mahimayaong pakigsandurot uban kang Ginoong Hesukristo. Itong verse is sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9. God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of His Son Jesus Christ, our Lord. Ang Diyos daw kay matinud-anon nga pinaagi kaniya kamo gitawag ngadto sa pakig-ambit sa iyang anak nga si Jesucristo nga atong Ginoo. So this verse is very clear, crystal clear. The purpose of God's call is not merely justification, but also communion o pakig-umad. Dili lang ang purpose na is pagkamatarong, kundi ang pakig-uban kang Kristo. Ang word ring nga fellowship, nagapasabot nga pakig-ambit, pakig-uban, communion. There is closeness. God does not merely save sinners from hell. He brings them into a loving relationship with His Son. Dili lang ang pagluwas gikan sa impierno, gidala usab ang usa ka makasasala sa suod nga relasyon uban sa iyang anak nga si Jesucristo. In Galatians chapter 1 verse 15, ingon identifies that His calling was not based on dili sa iyang buhat, wala magbase sa iyang buhat, but on God's sovereign pleasure and grace, kundi sa kabubuton o grasya sa Dios. This shows that the fellowship with Christ is not something we initiate. Ang pakig-uban kang Kristo dili ato ang gihimo, in other words, but it is something that God begins by grace. Buhat ni sa Ginoo pinaagi sa grasya. Another verse, there is a 2 Timothy 1 verse 9. Sa bang giingon sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. We are reminded again that this calling is holy. Ginapainumdum ka nato ang kini nga pagtawag kay balaan. It brings the sinner into a life of purity, that is holiness. And it is ginatuluan po tadiri nga it is not based on works. Dili pinasikad sa buhat. Salvation is always by God's initiative. And gina-remind po ka nato that it was planned before time began. Sa eternidad pa nakaplano ang daytanan. This fellowship was purposed in eternity. Let's have an example. There is a malampusong pagtawag. The effectual call presents us in glorious fellowship of Jesus Christ. Nung example ini si Zacchaeus sa Luke 19 5-7. Yung dari Luke 19 verse 5. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today
I must abide at thy house. Si Zacchaeus diri he was merely curious. No, uso lang si Zacchaeus. He was curious. Gusto lang niya makitaan si Jesus Christ. But Jesus had something far greater in mind. No, aduna pa di ay mas labaw pa nga katuyuan ang Ginoong Hesukristo. Kita do diri that he called Zacchaeus by name. No, sa kadaghan nga tao didto pag-tanaw ni Hesukristo, no, paghangad, no, kay gamay man nga tao si Zacchaeus. Sa kadaghang tao dito, si Zacchaeus pa yung nakitaan, and he called him by his name and brought him into a personal fellowship. No, this was effectual calling in real time. No, muning actual nga panghitabo. In verse 6, no, ingon diri, and he made haste and came down and received him joyfully. No, the effectual call to makit Andre Maigsoon, it always produces a joyful and willing response in the heart of the called. Una ay nagapa ang malampusong pagtawag, nagapamunga og malipayong og andam nga tubag sa kasing-kasing sa gitawag. O in verse 7, no, they all murmured, nagbagutbot sila, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. No, ang ubang tao sa nakita nila nga moadto si Christ kay sa panimalay ni Zacchaeus, no, pagutbot, no, anong didto man siya moadto sa usa ka makasasala, ingon sa uban. No, others here saw Zacchaeus as unworthy, pero ang nakita ni Christ, no, nakita niya ang isip Zacchaeus nga usa sa iyahang gitawag. No. So this is another resulta kini sa malampusong pagtawag sa Ginoo. We are called into fellowship with Christ. And this call is only by the grace of God. No, wala jud tay buhat, wa tay sagol nga buhat niini. Ang salvation, it is always solely by God's work. And then ang pagtawag, it is holy, balaan kini, walay katapusan, og pinasok, and it is rooted in God's purpose. Mga igsoon, wala naman tayo oras, ato ning ipadayon sa sunod nga panahon. But before ending, if you are not yet sure, di pa ka sigurado sa imong kaluwasan in your salvation, the Bible says in Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. No, there's no other way to heaven but through Him. Pangayong pasaylo sa Ginoo, you trust Him as your Lord and personal Savior. Magigsoon, kini usabin sa makausapa inyong kauban si Attorney Lamel Atop. Magaingon ang Diyos, magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Salamat sa Ginoo, mga kaigsunan. Tapos na sa ang programang The Sovereign Grace Hour. Pinaagi ni Brother Attorney Lemuel Atop. Mga kaigsunan, ato ang pagtimbaya sa matag usa karon ining kabuntagon. Ataw daw jud tawa ka live, no, kay na ako'y mga gimbuhaton, mga kaigsunan. Biban akong tuloy-tuloy na batong live na to. Pero sige lang, at least naman tayo mga posted, recorded live na to, no, sa although recorded siya sa source, but gi-live siya na to din sa to ang Facebook. What is important is ma-post na to ang mga mensahe alang nini adlaw.
Dinhi kay Brother Well Abrantes sa Mawab, Davao de Oro. Brother Well, good morning nimo diha. Malipayong pagpaminaw dinhi kay Chrisley Luyaw. Dinhi usab kay Ma'am Milagros Kilapio. Okay, ma'am, regards ko kay Kwan. Gusto ko kay Brad Tony Kilapio. Dinhi kay Brother Rolando Yanis nga nagtanaw sab. Kay Pastor John Valentin nga nagtanaw sab sa tuang live karon. Okay, dinhi kay Pastor John Valentin sa iyang mensahe. Good morning to all my brethren and to you, Brad John. Happy Sabbath day. Okay, Brother Pastor John. Dinhi kay Brother Christopher Tandoyan Kalipsan. Kay Pastor John Valentin, matod pa siya mensahe o biblical message. Matod pa, John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Yes, mao gina, no? Dili man sa pagsulti ni Kristo ni nagduduha siya sa tunggugma nga na kaniya kay na tungod sa word nga F. Iya gyud nang gi-confirm nga ni kanato nga wa gilay mahigugma usab kaniya kadtong iyang mga gipanghigugma. That's why makita nato tong gugma nga na kaniya kung kita nagabantay diha sa iyang mga tulumanon, mga kasuguan sa mga butang nga gidili. Mga kaigsunan, matod pa dinhi kang Brother Christopher Tanduyan Kalipsan. Mayong buntag Pastor John Ruben ug mayong buntag sa tanang mga brethren in Christ. Happy Sunday everyone. God bless everyone. Brad Christopher, diya daw ko ma-assign ron. Nag-text to si Pastor nako gahapon. And then, regular time tada, Brad Christopher. Start lang siya mga alas 9 kay ang sapadada, di lang sa nako atuan dito. No? Okay, kay sa itong tingog bang ka ng mga paos o sahay ba? Ano na Brad, lagi panahon ini magkahamtong na. Si Brother Alajista dia Brad Christopher Hanya ang iyon na nakotong or ipalihog ko kontak sa tagapadada nga mo join na lang sa to sa tanwa lang. Travel naman nag mga layo na may 13 minutes ana. Sige kay di po problema ang lada kay daghan mga transportation nga masakyan. Brother Christopher, palihog ko Brother Christopher ha. Kita-kita talas G's kay mag-conduct sa kong service dan rin sa simbaho, panimbahon rin sa Digos before kumato diya. Okay. Salamat Brad Christopher. Okay, mensahe ni Brad Christopher. Okay, Pastor, kita-kita dire karon. Okay. Niya pa, Brad. Bitaw na. Okay, kita-kita dire karon. Okay, Brother Christopher. Salamat kanunay sa inyo ang padayon nga pagka mainiton usab dia sa pag-alagad sa Ginoo. Okay, Brother Danilo Payudon nga nagatanaw sab nato dia sa Maylupon, Davao Oriental, og sa pamilyang Joel Masulong o Sister Maria Magno Masulong dia sa Barangay Manuel Peralta, Malita, Davao Occidental. Praise the Lord. Sa inyo dia sister kay nagahimo sab mo sa pag-live sa or pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Even dia sa to mga recording, mga recorded, I mean, no, dia nga atong i-post paday nyo ginapaambit dia. Okay, wala naman tayo lang basahon mga kaigsunan. Karong buntaga ulan kay diri sa mo ang lugar. I don't know diha sa inyo ha. Okay, wala naman siguro no. Niya hangtod sa sunod nga panahon mga kaigsunan. Padayon tas pagpaminaw sa pulong sa Dios pinagi siyang alagad nga si Brother Attorney Lemuel Atop nga for the meantime nahimong substitute una kay Pastor Atop kay sa iyang tingog. Okay, Sister Rachel Maguyangos diya sa Laing Nasod. Sister, praise the Lord.
gitugot gyud sa Ginoo ang imong mga pagpaningkamot. Kay murag lahi na imong picture diri oh. Giputos na imong ulo og kalawasan diya sa puti nga sapot. Murag Arab countries ka sister no. Sige, sister amping diha nya di malimot magampo gyud sa Ginoo. Kanunay dasigon, proteksyonan batok sa mga daotang tao. Sister Rachel Maguyangos, padayon tang Ginoo bless sa imong mga pagpaningkamot. Even sa matag usa nato mga kaigsunan mga katawan niya. Okay, wala na no. Okay. Sunod panahon mga kaigsunan na. Dungog na punta sa mga mensahe sa Ginoo. Diya siyang alagad. Okay, ako ang tapuson mga kaigsunan kini ato ang live karon. I think murag padayon mangyapon ron no ang programa pero kining media diya lang atong kwaon kay murag ibalik ra mangud gyapon no dito sa radio ang first portion. Okay, so diri sa toa is ato lang ni ikuan kay mao ra man gyapon no ang kuan. Pwede ra man pud mabalik gyapon diri. Okay mga kaigsunan, salamat sa Ginoo. Okay, sa iyang mga padayon nga pagpakiguban kanato. O di ta malimot, kita-kita ta sa itong mga kasimbahanan unya taon o unta walay mga kakulian o padayon ta nga pasalamat sa Ginoo siya mga kayo o sa mapadayonon niyang paghatag kanato sa kadasik diya sa pagpangalagan sa panahon nga magtuon ta siyang pulong mga kaigsunan ang Dios padayon siya nga magalamdag maghatag kanato pagtulunan. To God be the glory and may God bless us all. And di ta malimot again kita-kita ta sa to mga masigkang simbahanan o mga misyon.